yung middle class na they are doing their best. Nakikipagsapalaran yan everyday at nagbabayad yan ng buwis. Pero nakakarga po sa kanilang mga balikat yung mga taxes na wala silang kinalaman. And when it's time na hingian natin ng tulong yung gobyerno para sa kanila, dahil kahit na middle class, kahit na nagtatrabaho yan, kailangan rin po nila ng tulong. Hindi natin sila binibigyan for the reason na may trabaho ka eh. Oo. So parang pinarurusahan pa yung may trabaho. Tama. So yun yung masakit eh, ma'am. Kasi the middle class bears about 10 to 12% ng lahat ng income taxes. Pero pag isipin nyo, yung binabayaran ng middle class sa VAT at excise taxes, yung bulto ng mga buwis ng bayan sa kanila, sa likod po ng balikat nila, sa mga likod nila po, doon po nakasalala yun. Can you imagine? Pero pag sabihin mo, hingian mo sila ng tulong, sasabihin ng gobyerno, hindi pwedeng bigyan ng tulong yan dahil may trabaho yan. So ma'am, ang tanong ko po sa inyo, is it better na wag na lang po kung magtrabaho? Magpapalista na lang ako sa 4-piece para laging kasama ako sa bigayan. Oo. Hindi ho tama yung hindi po tama yung nangyayari. Kinukuha po yung atensyon at yung gastos ng gobyerno, binibigay sa hindi importanteng bagay. Oh, So, yun lang naman po sa akin, ma'am. I don't want to be very dramatic about it. I don't want to grandstand on the issue. I did not believe that it is needed in our society. It will divide us. Yes. It will not address the most important issues na kailangan nating harapin. So, ganun kasimple, ma'am. No, this is a very divisive political move on the part of the House. And wala namang probability na mananalo sila sa Senado dahil even without the change of leadership to Senate President Alan Peter Cayetano, ay wala naman silang makukuhang 16 votes sa Senado. So obviously, it's a political move of the BBM administration under the baton of the majority leader, of course. Pero tingnan nyo si Congressman Arthur Yap, he wants to focus on his work. Dahil he represents the sector na tayong lahat, we belong there. Because consumer rights, especially sa kuryente, ang kanilang pinaglalaban. Now, Congressman Yap, ano ba ahensya ng gobyerno ang dapat nagmo-monitor dito sa itong mga Meralco na ito? Hindi po ba Energy Regulation Commission? Opo, yung Energy Regulatory Commission at saka po yung Department of Energy, dapat tinitignan po nila. Opo, ano naman po ang ginagawa nila? Dahil sinabi nyo nga po, paano po namin alam, kami nga, abogado na, hindi ko pa alam, kung yung bill ko ay tama ba yun? Is there a formula that I can click or I can verify kung tama ba yung bill ko? Kasi sa ngayon, aside from accuracy, sinasabi ni Congressman Yap, ang makatarungan ba yan? Is that fair? Is that, dito sa fairness, kasama na yung tanong natin na tama ba yung computation dyan? Pero mas pa, ang tanong na makatarungan ba yan na yung mga systems lost na yan ay nakakarga sa amin? Yung mga senior citizens na subsidy nakakarga din sa amin, di ba? Yung mga sa 4-piece na mga subsidy nila or exemption nila up to a certain kilowatt, nakakarga din sa atin. Kumbaga, kaya nga sinasabi ko that the middle class is now the new poor in the Philippines. Kaya with a very weak middle class, our democracy is also getting weaker. Dahil lang the poor, they're getting poorer. Tapos ang tax on sa atin, mayayaman, okay lang sila dahil mayaman naman sila. Pero tayong mga middle class, masakit din po yun sa atin na ilang hundreds of pesos, kahit hundreds of pesos lang sa Meralco bill na yan na hindi naman natin nagamit o kaya dapat ang gobyerno na yan ang sumasagot. Yan po ang sinasabi ni Congressman Yap na dapat yung mga, kunyari yung 4-piece na yan, subsidy pala yan para sa 4-piece dahil sila ay maralita. Abay, dapat gobyerno ang nagbabayad dyan. Bakit kami?
Bakit tayo? Hindi po ba? Okay lang po sa atin na may Opo. subsidy sila eh. Hindi naman natin sinasabing hindi dapat. Okay lang. Pero dapat, di ba, Yes. Kong Yap, ay sa gobyerno na po ang babayad ng subsidiya dyan sa kuryente ng poor-piece at seniors? Opo, ang masakit yung sinabi nyo. Ang masakit yung sinabi nyo na yung middle class na they are doing their best. Nakikipagsapalaran yan everyday at nagbabayad yan ng buwis. Pero nakakarga po sa kanilang mga balikat yung mga taxes na wala silang kinalaman. And when it's time na hingian natin ng tulong yung gobyerno para sa kanila, dahil kahit na middle class, kahit na nagtatrabaho yan, kailangan rin po nila ng tulong. Hindi natin sila binibigyan for the reason na may trabaho ka eh. Oo. So parang pinarurusahan pa yung may trabaho. Tama. So, yun yung masakit eh, ma'am. Kasi the middle class bears about 10 to 12% ng lahat ng income taxes. Pero pag isipin nyo, yung binabayaran ng middle class sa VAT at excise taxes, yung bulto ng mga buwis ng bayan sa kanila, sa likod po ng balikat nila, sa mga likod nila po, doon po nakasalala yun. Can you imagine? Pero pag sabihin mo, hingian mo sila ng tulong, sasabihin ng gobyerno, hindi pwedeng bigyan ng tulong yan dahil may trabaho yan. So ma'am, ang tanong ko po sa inyo, is it better na wag na lang po kung magtrabaho? Magpapalista na lang ako sa 4-piece para laging kasama ako sa bigayan. Oh, yan ang hinanakit actually ng mga nagtatrabaho, kunyari ay jeepney driver na hindi naman kasama sa 4-piece, mga rider, ganyan. Yung angat nila sa 4-piece ay konti lang naman. Pero sila walang subsidy, lalo na dito sa fuel crisis. Hindi ba, Congressman? So, yung subsidy, it doesn't work kung ang tax system at saka itong mga kasama na dito mga kuryente na bill na taxes ay hindi natin maayos. Kaya number one din po kaya walang pang subsiding tama ang gobyerno dahil ninakaw nila. Especially this year. Kaya walang construction ngayon, walang mga trabaho sa construction dahil in-stop yung mga construction projects dahil na booking na sila sa flood control na mga kickbacks. Ngayon, Congressman Yap, ano pong na-file ninyong mga bill sa House para po maibsan naman ito at masolve itong mga problema natin dito sa ating kuryente? Nag-file po ako ng House Bill na kung pwede, yung middle class ang mabigyan ng tulong through their electric billings. Kasi nga po, yung isipin nyo, 27 million Filipino families. Ang 25 million nun, nagbabayad ng kuryente. So yung structure of administration sa electric billings, pwede po natin magamit yon. So tignan po natin yung mga kumukonsumo ng kuryente. Yung middle class po, yun po yung nasa 50 kilowatt hour up to 250 kilowatt hour. Kitang-kita po yun. Yun po yung electric billing nila nasa mga, hindi po lumalampas yan ng 5,000 per month. Actually, nasa 3 to 4,000 lang. So using the electric billing, ma'am, makikita po natin ang konsumo ng tao. Malalaman natin kung anong economic class siya. At since nagbabayad na siya, 25 million families use that electric billing to pay, pwede rin po natin gamitin yung electric billing system sa pagbibigay ng ayuda sa kanya. Tama. So, oo. As so an i-reverse na indicator. lang po natin. Wala na pong friction cost doon. Naalala niyo po, a month ago, meron pong pumipila para tumanggap ng ayuda, namatay sa linya. Yun po yung sinasabi ko na that death was a senseless death. Magpapalista ka pa, ma'am, ng ilang milyon na gusto mong tulungan. Bakit hindi na lang? So, pag electric billing po ang gagamitin natin, you need to talk only to 122 electric co-ops. Yes. Tapos yung ilang malalaki. O tapos na. Yun lang ang kausapin mo. O tignan nyo yung listahan. Sinong gumagamit ng nasa 51 up to 250. Bakit po 51? Kasi po yung 0 up to 50, sagot na po yun. Meron na pong ayuda doon. Meron na pong lifeline doon. May binigay na pong tulong doon. So yung 51 to 250, yun yung majority
ng mga working class. Yun yung gumagamit ng ganong klaseng kuryente. Anybody who's using after that, pabayaan na natin, ma'am, they don't Yeah. need our help. Oh, tama. But for the 51 to 250, up to yan, 250 to 260, yan po yung bigyan natin ng tulong. So sabihin mo, ma'am, magbigay ka lang ng 2,000 na ayuda per month, yun po yung final ko na bill. Actually, ang final ko nga, ma'am, 1,000 lang eh. 12,000 per year. Oh, ma'am, every month, kung yung working class, mabigyan mo lang ng 1,000 na tulong through the electric Ay, billing. malaking bagay. That is 12,000. That's 12,000 per year. Para ma-feel naman, ma'am, ng working class na meron tayong tulong sa kanila at hindi dahil na may trabaho sila, pasagda na ba? Oo. Papayaan na lang natin kung anong ano nila. Eh, hindi naman ho pwede yun. Total, nagbabayad So, naman sila ng tax. Hindi po ba? yun. Ang middle So, class. nag-file po ako Oh. nun. Pinahal ko po yung panukalang batas na yun. Nag-file rin ako ng bill to investigate the pass-through charges. Yun nga, yung pinag-uusapan natin kanina, yung iniisa-isa natin. Nag-file na rin ako ng bill na tanggalin yung systems laws at lalo na yung VAT dun sa systems laws. Tapos actually I wasn't very hot when the President came to Congress. Nagpadala siya dito ng priority bill na tanggalin yung excise at saka yung VAT. Kasi para sa akin, kung umakyat man yung collection doon, kunin na lang yung collection at ibigay doon sa 25 million na families na nag-electric billing, Iayuda. idaan na lang doon. Pwede, sana idaan na lang doon. So, ito ma'am yung sinasabi kong, hindi ako nag-a-absent. Every time na may hearing dito ng LEAD, nung Legislative Energy and Development hearings, yung 13 committees, lagi ako nandun. Pag nagpapatawag ang Committee on Food, lagi ako nandun. Pag energy, nandun. Pero pag sinasabing impeachment na, hindi na lang ako nag-a-attend dun. Kasi I don't really think na makakatulong po yun sa bayan natin ngayon.